Actually, itong nangyari sa Basilan ay kumbaga clan conflict. Yung mga locals of tipo-tipo nagkaroon ng parang away na nag-cause death ng isa sa mga kasamahan nila. Napaulat na pagkubkob ng ilang armadong miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa tipo-tipo Basilan, pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines. Wala pang napapadala na imbitasyon ang commission to Senator Bongo to become a resource person. Mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay ng pag-iimbita ng resource persons, pinabulaanan ng Independent Commission for Infrastructure. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. may mga ipinangako sa ASEAN leaders bilang chairman sa susunod na taon. Manila Regional Trial Court may resolusyon na kaugnay ng questionabling pirma sa salaysay ng surprise witness sa flood control anomaly na si Orly Guteza. Apat sa mga personalidad dito, kasama rin doon sa iniimbestigahan sa Bungero case. Ito sina Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Major Mark Philip Almedilla, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique, at Police Staff Sergeant Edmond H. Munoz. Ilang pulis na sinasabing sangkot sa pagtukot sa ilang individual noong 2021. Dawit din umano sa kaso ng missing sa Bungero. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Binulabog ng sagupaan ng mga armadong grupo ang bayan ng tipo-tipo Basilan kaninang umaga. Ngunit nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi pagsalakay o siege ang nangyaring gulo. Ito ang balita ni Ryan Nakanlale. Actually, itong nangyari sa Basilan ay kumbaga clan conflict. Bale, yung mga locals of tipo-tipo nagkaroon ng parang away na nag-cause death ng isa sa mga kasamahan nila. And then, it just so happened na isa sa mga gusto nilang gantihan ay local barangay captain ng barangay ng tipo-tipo. Allahu Akbar. Away ng mga angkan o rido sa pagitan ng dalawang local group at hindi pag-atake o siege ang nangyaring gulo sa bayan ng tipo-tipo sa Basilan kaninang umaga. Ayon sa Philippine Army, nagsimula ang away sa pagkamatay ng dating rebelde na nagbalik loob na sa pamahalaan na si Nadsri at Dana Tarahin, isang Islamic teacher at kagawad ng Barangay Bagindan noong October 21, 2025. Base sa mga ulat, tinutugis ng ilang taga-suporta ni Tarahin ang mga pinaniniwalaang mga salarin sa pagkamatay nito dahilan upang tumaas ang tensyon sa lugar. Nag-deploy ng mga tauhan ng Philippine Army at Philippine National Police sa lugar. Ngunit paglilinaw ng Joint Task Force Orion, ito ay para magbigay ng seguridad upang hindi na lumala ang kaguluhan. Kaninang umaga, humupa na ang sagupaan, bagamat hindi pa tuluyang natatapos ang tensyon. Kasi nagkaroon ng firefight, but ang presence ng ating security forces doon is just to pacify na hindi mag-escalate itong gulo na to. Mariin namang pinabulaanan ng Philippine Army na Moro Islamic Liberation Front ang kalaban ng sandataang lakas sa nangyaring kaguluhan, kundi dalawang grupo lamang ang nag-aaway. Yes, kasi baka mamaya ma-highlight na MILF against military. No, it's not.
Sa isang opisyal na pahayag ng pamahalaang panlalawigan ng Basilan, kanina lumagda sila sa Joint Statement of Commitment kasama ang AFP, PNP at mga lokal na leader ng MILF upang mapababa ang tensyon at mapanatili ang kapayapaan. Bagamat nauunawaan nila ang bigat ng sitwasyon at ang sakit ng pagkawala ni Nadsri Asdana Tarahin, pero paalala nila na ang karahasan at paghihiganti ay hindi solusyon. Kinumpirma rin ni Governor Mujib Hataman na mayroong 4 na sibilyan na sugatan. Ang isa dito nasa critical na kondisyon na inilipat na ng ospital sa Zamboanga. Panawagan naman ni Secretary Carlito Galvez, kalihim ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, na maging mahinahon lamang sa nangyayaring sitwasyon sa tipo-tipo. Sana lalo na yung mga kaibigan natin na nandiyan sa Basilan, matagal na rin po ako sa Basilan, mga kababayan ko, sana maging mahinahon po tayo, hayaan po natin na yung rule of law ay manaig sa ating mga kamay. Ang ano po natin is maging mahinahon lang po tayo, kalmado lang po tayo. And rest assured that I talked to General Sales, and he said that they are coordinating closely with the LGUs and also with the police, that they will immediately bring justice to this inhuman killing that we had witnessed in Lamitan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahandang tumulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng apektado ng gulo sa Tipo-Tipo Basilan. Ayon sa DSWD, handa silang mamahagi ng family food packs at non-food items na kakailanganin ng mga apektadong residente. Ligtas naman ang kanilang 14 na mga social workers na nasa Isabela, Basilan sa gitna ng bakbakan sa Basilan. Nakatatanggap na ng pagtuligsa ang gobyerno mula sa iba't ibang grupo sa tila mabagal umano nitong pagkilos laban sa mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Sagot naman ng Malacanang, hindi dapat madaliin ang proseso nito. Ngunit ang ilang lider sa menorya ng Kamara kinampihan ang mga naiinip na sa tagal ng aksyon ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So, sa mga naiinip, ang pamahalaan po ay nasa tamang pagkilos na naaayon sa batas. Insensitive sa nararamdaman ng publiko. Yan ang reaksyon ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Party List Representative Sara Ilago matapos sabihin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa tamang pagkilos ang gobyerno kaugnay ng pagpapanagot sa mga nasa likod ng anomalya sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Ayon sa Palace official, nagmamadali naman ang pamahalaan ngunit dapat ay naayon pa rin sa proseso ang kanilang mga gagawing hakbang. Sagot ito ng Palace official sa mga nababagalan sa pagtugon ng gobyerno sa corruption scandal. Nagmamadali, yes, minamadali lahat, pero hindi natin mamamadali ang lahat, pero mag-violate tayo ng batas at ng human rights. So isipin po natin, ang ginagawa ng pamahalaan ngayon ay may katugunan sa due process. Sana po maintindihan po nila yan. Giit naman ng ilang opisyal sa minority block ng Kamara makatwiran ng pagkainip ng taong bayan sa usad ng accountability. Sa gitna rin ito ng kakulangan ng transparency sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. So, I think justified yung pagkainip at frustration ng ating mga kababayan sa naipapakita ng ICI so far. Sasabihin ko na lang yung nararamdaman ng taong bayan. Inip is real. Totoo yung pagkainip ng taong bayan kasi napakalaki nung kinuha mula sa kanilang kaban, mula sa dapat serbisyong nararamdaman at nararanasan nila. Totoo na naiinip. Panawagan din ng mga ito sa publiko, huwag titigil sa pagbabantay kontra katiwalian hanggat walang napapanagot. Insensitive sa public sentiments yung comments na wag
magmadali o wag mainip. Hindi dapat mauwi sa mga palusot o mga cover-up. Dapat talaga may managot. Dagdag pa ng mga ito, habang mas tumatagal ang proseso, ang mga nagkasala ang nakikinabang. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Senator Bongo para humarap sa kanilang pagdinig. Ito ang kinumpirma ng ICI ngayong araw matapos lumabas ang issue sa social media. Bukod dito, inihayag din ng komisyon na muli silang nagpadala ng sabina kay resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ito ang balita ni Jed Neresina. Wala pang napapadala na imbitasyon ang commission to Senator Bongo to become a resource person. Wala pang plano ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na ipatawag bilang resource person si Senator Christopher Bongo. Ito ang nilinaw ng ICI kasunod ng social media post ni dating Senator Antonio Trillanes IV na inimbitahan na ng komisyon ng senador, ngunit tumanggi umano itong pumunta kung hindi kasama sina Senator Amy Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka, walang katotohanan ang pahayag ng dating senador na kilalang kritiko ng nagdaang administrasyon. Sinabi pa ni Attorney Hosaka na hindi nila prioridad sa ngayon ang mga isinumeteng dokumento ng dating senador, kundi bagkus muling binigyang diin ng ICI na nakapokus sila ngayon sa 421 ghost flood control projects na nauna nilang inihayag sa publiko. Binigyang diin din ng ICI na ayaw nilang maging redundant o maulit pa ang anumang referral na isusumite sa Office of the Ombudsman. So right now, the fact that the complaint has been filed with the Ombudsman, we don't want to be redundant in the sense that medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern, so we would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman of a different project involving the 421 ghost projects. So, uunahin muna namin yung mga wala pang referrals but have been identified to have been alleged ghost projects. Ipinauubayan naman ni Trillanes sa ICI ang pagpapaliwanag kung bakit hindi pa iniimbitahan si Senator Go. Samantala, hinikayat naman ni Senator Go si Trillanes na huwag lumihis sa katotohanan kasabay ng pag-iit na ang mga tunay na nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects ang siyang dapat pagtuunan ng pansin. Samantala, kinumpirma rin ni Attorney Hosaka na nitong October 20 ay muli silang nagpadala ng sabina kay resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Inaasahan nilang haharap sa pagdinig bilang resource person ang dating kongresista sa nakatakdang pagdinig sa November 11 at November 12. Paliwanag ni Attorney Hosaka, pag-uusapan ng komisyon ang kanilang susunod na hakbang sakaling hindi tumugon o hindi magpakita si Ko sa pagdinig. Ayan. Yung kay former Congressman Zaldico, we sent a new subpoena to him addressed to his Pasig residence and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. No? And once we've received this from them, then we will study the matter kung ano yung magiging next action or steps ng ICI. Sa kabila ng pressure at pagkukwestiyon ng taong bayan sa investigasyon ng ICI, tiniyak ni Attorney Hosaka sa publiko na hindi sila kalaban, kundi kakampi ng mga taong naghahanap ng hustisya sa mga anomalyang nangyayari sa proyekto ng gobyerno. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang isalin ng Malaysia sa Pilipinas ang chairmanship ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa susunod na taon. Ibig sabihin, mas magiging abala ang pamahalaan sa pagsasagawa ng mga pagpupulong ng mga lider ng ASEAN at iba pang partner nations. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, ito ang balita ni Joanna Besanyo live.
Joanna, ano ang asahan natin ngayong naibigay na sa Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN? Yes, magandang gabi, Monica. Bilang chairman ng ASEAN sa 2026, nangako si Pangulong Marcos na isusulong niya ang pagkakaroon ng inisyatibong praktikal at mapapakinabangan ng lahat ng mamamayan sa rehiyon. At sa pagbabalik ni Pangulong Marcos dyan sa Pilipinas, ay inaasahang mag-uulat ang Pangulo sa mga bagong kasunduan na kanyang iuuwi para sa kapakanan ng ating bansa at ating mga kababayan. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, balik dyan sa inyo, Monica. Wait. Nang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang chairmanship ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para sa susunod na taon. Pinangunahan ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang handover ceremony kasabay ng pagtatapos ng 47th ASEAN Summit and related summit ngayong araw dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Mangangahulugan ito na ang Pilipinas na ang magsisilbing host ng lahat ng gagawing pagpupulong ng regional bloc, gayon din ang mga dialogue sa mga partner states nito sa susunod na taon. Bagaman magiging abala ang Pilipinas sa susunod na taon, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na nakahanda ang bansa mula sa posibilidad maging ang pondo na gagamitin sa pagtanggap sa mga ASEAN leaders at partner states. Bilang chairman ng ASEAN sa 2026, nangako si Pangulong Marcos na isusulong niya ang pagkakaroon ng mga inisyatibong praktikal at mapakikinabangan ng lahat ng mamamayan sa rehiyon. Isa rito ay ang pagpapatuloy ng magagandang nasimula ng regional bloc, ang pagsusulong ng mga inisyatibo sa ilalim ng ASEAN 2045 na naglalayong makabuo ng isang resilient, inclusive at dynamic regional community. With the Philippines at the helm, we will continue to ensure that ASEAN and ASEAN-led mechanisms and processes remain central. We, as ASEAN, will stand firm as the institution that serves as the driving force behind the region's evolving landscape. Our goal is not to diverge from past chairships, but to build upon the collective work of our predecessors. As we pledge our sustained commitment as chair, we likewise hope our vision will be shared amongst all ASEAN member states, the Secretariat, and all our external partners. It is in this spirit that I warmly invite you all to the Philippines with our collective resolve. Let us navigate into our future together. Nais rin ng Pangulo na maisakatuparan na ang pagbuo ng matagal na inaasam na Code of Conduct for the South China Sea upang masiguro ang kapayapaan sa rehiyon sa gitna ng isyu ng agawan sa teritoryo. Sa kanyang intervention sa ASEAN-India Summit, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng maritime rule of law sa pagkakasundo at pag-unlad ng ASEAN at mga karatig bansa nito. As a maritime and archipelagic nation, I wish to highlight the great importance of the rule of law in our oceans. Both ASEAN and India should see peaceful settlement of disputes and maritime cooperation as essential, as our seas contribute to the peace and prosperity of the entire Indo-Pacific region. Isa rin sa aabangan ay sa susunod na taon ang magiging kontribusyon ng pinakabagong miyembro, ang bansang Timor-Leste, ang unang pagkakataon na mayroon ng 11 bansa na kasapi ang ASEAN. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Nagsalita na ang pinakamalaking union ng federal workers sa Amerika kaugnay ng pinakamahabang shutdown ng US government. Hiling ito ang agarang pagbubukas ng pamahalaan at pagbibigay ng sahod at back pay sa mga kawani ng gobyerno. Ito ang balita ni Clyde Sinca. So today I call on leaders from both parties to sit down together, work out their differences, and find a solution that reflects the best of America, just like federal employees do every single day. Nananawagan na ang pinakamalaking federal employee union sa Amerika na tapusin na ng Kongreso ang government shutdown. Direkta rin itong pinakiusapan ng mga Democrats na abandonahin na ang mga demands nito patungkol sa healthcare at sumama sa mga Republicans para maipasa ang isang short-term spending measure. Ayon kay Everett Kelly, Pangulo ng AFG Union, sa kabila ng naihag na ang magkabilang partido ang kanilang posisyon, wala pa rin nakikitang malinaw na pagtatapos ang government shutdown.
Mahigit sa 800,000 federal employees ang miyembro ng union at daing ng Pangulo nito, nagsisimula na luminya ang mga government employees sa mga food bank dahil sa 2 linggong kawalan ng sahod. No American should ever have to choose between serving their country and feeding their family. Kinondena ng AFGE ang Trump administration sa ilang government shutdown-related issues gaya ng mass layoffs na isinagawa ng pamahalaan na magsimula ang shutdown at ang mass email ng Education Department na sinisisi ang Democrats sa kasalukuyang pagsasara ng pamahalaan. Paliwanag pa ni Kelly, walang pinabura ng union sa 2 partido kundi ang mga federal workers. Nais nila na mabigay kaagad ang sahod at back pay ng mga government workers mula na magsara ang gobyerno. Klein Sinca, UniTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Kinumpirma ni US President Donald Trump na sumailalim siya sa MRI sa Walter Reed National Military Medical Center at tinawag na perfect ang resulta ng pagsusuri. Gayunman, tumanggi siyang sabihin kung bakit ito isinagawa. Ayon sa 79-year-old president, dapat daw tanungin sa mga doktor ang dahilan ng pagsusuri. Iginiit naman ng White House na bahagi lamang ito ng scheduled follow-up evaluation na kasama sa kanyang regular na health maintenance plan. Sa pahayag ni President ni Presidential Physician Dr. Sian Barbabella, nananatili umanong exceptional ang kalusugan ni Trump. Nauna nang inanunsyo ng White House na may chronic venous insufficiency si Trump, isang karaniwang kondisyon ng mga matatanda na nagdudulot ng pamamaga sa binti, ngunit tiniyak nilang kontrolado at hindi seryoso ang naturang kalagayan. I got an MRI, it was perfect. No? I mean, I gave you the full results. We had an MRI, and in the machine, you know, the whole thing, and it was perfect. Samantala, sa punto pong ito ay makakausap naman natin si Basilan Governor Mujib Hataman kaugnay ng gulo na nangyari sa Basilan. Magandang hapon po, Governor. Ay, magandang hapon po. Po si Monica Verallo mula sa Ito Ang Balita. Una-una po, Gov, ibig naming malaman, no? Ano po ba yung talagang nangyari? Ito po ba ay yung sinasabi ng iba na siege o pagsalakay na directed against the government authorities? O ito po ba ay rido? Actually, mas rido. Ganito ang sitwasyon ay kwento ko na lang. Ayoko kasing sabihin siege. Ayokong sabihin. Ang kwento kahapon ng alas 3, pumasok yung ilang element ng MILF sa tipo-tipo 3 o'clock ng hapon. So, nung nalaman namin, tinawagan namin nilang MILF commanders para kausapin kung anong reason. So, nung tinawagan nila, nabanggit sa amin ang reason parang meron silang suspect doon sa tipo-tipo na kung saan kasi meron nung October 21 merong binaril na isang religious leader hostage sa may Lamitan City. So yung kapatid kapatid at kamag-anak na who happened to be a member and part of the MILF. So kasama yung ibang pang MILF, yun, pumasok doon sa tipo-tipo upang hanapin kasi meron silang sariling suspect. Meron silang sariling suspect who happened to be a municipal guard daw ng tipo-tipo municipality. Hello? Yes, Gov. Hello? So lumalabas po, Gov, na ito yung sinasabing naging ugat nung talagang nangyaring gulpo. Yes. Yun talaga. Mm-hmm. Ano po ngayon, Gov, ang current situation dyan sa tipo-tipo? Meron po ba kayong nararamdaman na tensyon o maayos na po ang magkabilang panig na involved? Mula kagabi hanggang kanina, matindi ang tension. Pero sa ngayon kasi nagkaroon na agreement, parang pumayag na rin na mag-withdraw mula kanina. So sinisimulan na kanina yung withdrawal kasi ang problema nga kalat-kalat. Tapos siyempre paminsan-minsan may putukan. Pero siguro mga 40 minutes ago, wala nang putukan kasi pinapa-withdraw na yung mga
ay pulling out na ng mga MILF elements para bumalik sa original station. So, medyo recent pa pala, Gov, no? Yung huling nangyaring putukan. As of now, Gov, ilan po yung mga apektado po na constituents ninyo at kumusta po ang lagay nila? Well, actually kahapon pa wala nang tao doon sa Tipo-Tipo Municipality, yung pinakasentro. Yung barangay. Iklaro ko, isang barangay lang tong apektado who happen to be the center of the municipality. Yun yung pinaka-apektado. So, siguro kung mga household umabot ng 1,000, siguro mga 1,000 to 2,000 family. 1,500 families siguro. At kumusta po sila ngayon, Gov? Saan sila nanunuluyan at nabibigyan po ba sila ng kanilang mga pangangailangan ngayon na medyo na-displace po sila dahil sa nangyaring gulo? Kanya sila sa pamilya nila. Ang iba. Hello? Yes, Gov. Sige, Gov, ibibigay ko na lang po sa inyo. Situation ngayon, inaayos na yung since kanina, yung pag-pull out, ina-assist sila ng mga negotiator, pati yung Joint Peace and Security Team ng AFP, PNP at MILF para i-assist sila papalabas from the town center ng munisipyo. Sige, Gov, bago po namin kayo pakawalan, bibigay po namin sa inyo yung pagkakataon, no, para magbigay ng mensahe para sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga tao dyan sa Basilan. Go ahead. Well, unang-una gusto naming sabihin yung situation is going normal at this point in time kasi nagkaroon ng agreement na bumalik na sa original stations nila yung mga ilang kapatid natin mula sa MILF. And at the same time, yung mga pinuntahan din nila, tumahimik na rin. Hopefully, tuloy-tuloy na to. So, saka ko sabihin na 100%, kung 100% na yung report sa amin na accomplish na yung pag-pull out ng mga miyembro ng MILF at iba pa doon sa barangay Tipo-Tipo proper. Sige, Gov. Patuloy po kaming makikipag-ugnayan para sa updates at maraming salamat po sa inyong oras muli, Governor Mujib Hataman mula sa Basilan. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Magandang gabi. Isang senior citizen na stroke patient ang tinulungan na UNTV News and Rescue upang maipa-check up sa ospital sa Sorsogon City. Ito ang balita ni Resty Cosmo. Humiling sa UNTV News and Rescue Team ang pamilya ng isang 68 anyos na stroke patient na maipa-check up sa doktor sa Sorsogon City alas 7:30 ng umaga, October 27. Agad namang tumugon ang grupo sa request ng pamilya. Sa kabila ng mahabang lakarin papasok sa bahay ng pasyente, ay inasistihan ito ng UNTV NAR na mabuhat ang matandang babae upang maisakay sa rescue vehicle. Nay, angat ko pa ikaw ha. Kapag naman na. Medyo angat ko tapos pala ko mabakboard na. Parang pahigdawan mo rin eh. Huwag Nay ha. Toko mo na Nay ha. Pahigda ka po Nay ha. Sasiki ka mo. Lalo. Nay. Hindi ko rin ang labot ko. Hindi po. Yan. Atras diot. Yan. Patuloy rin ang pagmonitor ng grupo sa vital sign ng pasyente habang nasa biyahe patungo sa ospital. Sa may laog ka. Sige na. Laog ka. Okay, duwang kamot ka na, duwang kamot. Okay, atras ka. Atras. Iangat mo muna, di mo pababaon. Sabay na pagbaba sa siki. Angat muna, angat. Ligtas namang nadala ang pasyente sa Sorsogon Provincial Hospital. Matapos ang check-up ay muling inihatid ng UNTV News and Rescue Team ang pasyente pauwi sa kanilang bahay sa San Juan Roro, Sorsogon City. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR Hotline 8911 UNTV
o 8911-8688. Resti Gosmo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagkatapos ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, nakatakda rin itong magtungo sa South Korea para naman dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting. Sentro naman ng pagpupulong ang pagtalakay sa isyung pang-ekonomiya na nakakaapekto sa rehiyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The President's participation is centered on advancing the Philippines' economic interests, forging deeper ties with APEC members, and reaffirming our commitment to APEC's vision of a more open, prosperous, and dynamic Asia-Pacific in a rapidly transforming regional landscape. Pang-ekonomiyang interes ng Pilipinas at lalo pang pagpapatatag sa ugnayan nito sa ibang mga bansa. Ito ang pangunahing pakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Meeting na gaganapin sa Gyeongju City, Republic of Korea mula October 30 hanggang November 2. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa sentro ang talakayan ng 21 member economies ng APEC sa Artificial Intelligence o AI, Demographic Change at Creative Industries. Nakaayon naman ito sa isinusulong ng pamahalaang Pilipinas. It's really about aligning this with our national AI strategy because our goal is to establish an artificial intelligence-powered Philippines by 2028. Bagaman walang nakatakdang pulong si PBBM kina United States President Donald Trump at President Xi Jinping sa sideline ng APEC meetings ngayong linggo. Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona, may 2 bilateral meeting si PBBM sa ibang global leaders. Posibleng matalakay rin sa APEC meeting ang epekto ng ipinataw na mas mataas na taripa ng Estados Unidos sa ibang mga bansa, kasama na ang Pilipinas. I'm sure the issues of the uncertainties brought about by the tariffs, they are discussed among the officials of APEC and also with the private sector. They will have dialogues, the leaders will have dialogues with ABAC, the private sector arm of APEC. Inaasahang magbibigay naman ng talumpati si PBBM sa APEC CEO Summit. Sa sidelines ng APEC Leaders Meeting, makakasama ni Pangulong Marcos ang Filipino community sa Busan. Ayon sa DFA, aabot sa 70,000 na mga Pilipino ang nasa South Korea. 42,000 rito ay mga overseas Filipino worker o OFW na nagtatrabaho sa sektor ng manufacturing, agriculture at ang iba naman ay professionals. Magtatapos ang working visit ng Pangulo sa pag-aalay ng bulaklak at tree planting ceremony sa United Nations Memorial Cemetery sa Busan bilang pagbibigay parangal sa 7,420 na Pilipinong sundalo na nakipaglaban noong Korean War. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bumagsak sa 59.20 ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Ito ang pinakamababang intraday trading level sa kasaysayan. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang pagbaba ng halaga ng piso ay maaaring sumasalamin sa mga alalahanin kaugnay ng issue ng korupsyon sa pamahalaan. Tiniyak naman ng BSP na patuloy nilang pananatilihing ang pagkakaroon ng matatag na reserba at mapawi ang anilay inflationary swings sa halaga ng palitan ng piso kontra dolyar sa mga darating na araw. Tiniyak ni US President Donald Trump sa bagong Prime Minister ng Japan na si Prime Minister Sanai Takaichi na mananatiling pinakamalakas na kaalyado ng Amerika ang Japan, kasabay ng pagpirma ng ilang kasunduan sa kanilang unang pagpupulong sa Tokyo. Ipinahayag naman ni Takaichi ang hangaring simulan ang isang golden age sa ugnayan ng Japan at Estados Unidos na magpapatibay sa kalakalan, seguridad at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni May Viandog. On behalf of
our country. I want to just let you know, anytime you have any question, any doubt, anything you want, any favors you need, anything I can do to help Japan, we will be there. We are an ally at the strongest level, and it's a great honor to be with you, especially so early in what will be, I think, one of the greatest prime ministers. Sa kanilang unang pagpupulong sa Tokyo, muling pinagtibay ni US President Trump ang alansya ng Japan at Estados Unidos. Sa parehong okasyon, nilagdaan ng dalawang leader ang rare earth steel na kasunduang layong palakasin ang supply ng mga mahalagang mineral para sa teknolohiya at depensa. Ayon sa mga ulat, ipinapakita ng mga pahayag ni Trump ang mataas na tiwala at goodwill sa bagong leader ng Japan, na ngayon pa lang ay humaharap na sa unang malaking hamon ng kanyang pamumuno. I hear phenomenal things. She was a great ally and friend of Shinzo Abe, who was my friend in the United States. I think she's going to be great. Kasabay nito, tuluyang naisakatuparan ang 15% tariff sa mga Japanese exports patungong Amerika. 日本とアメリカを、より強く豊かにするために、日米同盟の新たな黄金時代をトランプ大統領とともに作り上げていきたいと願っております。ありがとう。 Sa kanyang panig, binigyang diin ni Takaichi ang layuning simulan ang New Golden Age ng Japan-US Alliance kung saan parehong lalakas at uunlad ang dalawang bansa sa aspeto ng ekonomiya at seguridad. Bilang pagpapakita ng pakikiisa, nakipagpulong din si Trump sa mga pamilya ng mga Japanese na dinukot ng North Korea noong 1977 hanggang 1983 at nangakong tutulong ang Amerika upang maibalik ang mga ito. Matapos sa Japan, lilipad si Trump patungong South Korea para sa nakatakdang pulong nito kasama si Chinese President Xi Jinping. Inaasahang tatalakayin sa pulong ang posibleng kasunduan sa kalakalan na makaaapekto sa buong Asia-Pacific region. Bagamat hindi kasama sa itinerary ng US President, nananatili ring bukas si Trump sa pakikipagkita kay North Korean leader Kim Jong-un. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang sumunod ang Meta at TikTok sa bagong batas ng Australia na nagbabawal sa mga kabataang wala pang 16 na taong gulang na gumamit ng social media simula December 10. Sa ilalim ng batas, kailangang tanggalin ng mga platform tulad ng Facebook, Instagram at TikTok ang lahat ng account ng mga menor de edad. Gayunman, inamin ng dalawang kumpanya na mahirap ipatupad ang naturang panuntunan dahil sa mga limitasyon sa pagtukoy ng mga edad o ng edad ng mga user. Ayon kay Ella Woods Joyce ng TikTok, maaaring itulak ng pagbabawal ang mga kabataan sa mas delikadong bahagi ng internet kung saan walang proteksyon. Samantala, sinabi naman ni Mia Garlick ng Meta na nagsasagawa sila ng mga paraan upang tanggalin ang libo-libong account bago ang takdang petsa kahit na may malalaking hamon sa engineering at age verification. Ang mga kumpanyang lalabag sa batas ay maaaring pagbultahin ng hanggang 49.5 million Australian dollars o katumbas ng 32 million US dollars. Pito na ang nasawi habang patuloy na nananalasa ang Hurricane Melissa na itinuturing na pinakamalakas na hurricane sa mundo ngayong taon. 3 ang naiulat na namatay sa Jamaica habang 4 naman sa Haiti at Dominican Republic matapos manalasa ang bagyo na nagdulot ng matinding ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa US National Hurricane Center, umabot na sa Category 5 ang bagyo na may lakas ng hangin ng 175 miles per hour o 290 kilometers per hour at ulan na hanggang 101 centimeters. Pinangangambahang ito na ang magiging pinakamalakas na bagyong tatama sa Jamaica sa kasaysayan. Nakaaleto na rin ang mga otoridad sa Cuba at Southeastern Bahamas dahil sa posibleng pagdaan ng bagyo sa mga nasabing lugar. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. May nakitang kahina-hinalang dokumento umano si Senador Panfilo Lacson na konektado kay dating Secretary Manuel Bunuan.
Natuklasan din ng senador na mayroong mga pondo mula sa 2024 unprogrammed appropriations ang napunta sa flood control projects. Samantala, inilahad din ni Senador Ping ang resulta ng investigasyon kaugnay ng umano'y pekimpirma sa sworn statement ng testigong si Orly Guteza. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Natuklasan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang isang dokumentong nag-uugnay umano kay dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan sa anomalya sa infrastructure projects. Sa press release ng opisina ni Senador Lacson, sinabi nito na may nagbigay ng memo kay Bonoan ngunit hindi pa matiyak kung kanino nang galing ito dahil initials lang ang nakalagay. Pinagtatakahan ng mambabatas kung paano nakapagpadala ng memo ang mga ito sa DPWH Secretary na sulat kamay pa sa isang post-it at may iniendorsong proyekto. Paliwanag ni Senador Lacson, mahirap kapag hindi dumadaan sa official channel ng departamento na tila niya sumusolo ang kalihim at may sariling diskarte. Tanong ng senador, bakit kailangang mag-sideline si Bonoan sa labas gayong sarili nitong kagawaran ng DPWH? Inilahad din ni Senador Ping Lacson ang mga nadiskubre nitong pondo mula sa 2024 General Appropriations Act o GAA, partikular na sa mga unprogrammed appropriations na napunta lang sa infrastructure projects. Mula ito sa unprogrammed appropriations kung saan nasa 30 billion pesos ay napunta sa mga proyekto para sa flood control. Nakakalat umano ito sa iba't ibang distrito na resulta ng sinasabing sabwatan ng ilang mambabatas at DPWH officials. Ibig sabihin anya nito ay naging komportable na ang mga DPWH official sa pagpopondo ng mga proyekto kahit ito ay labag sa master plan ng gobyerno. Habang makikita pa na ipinagpatuloy nila ito sa 2025 budget. Wala pang komentaryo si Bonoan sa paglalahad na ito ni Senator Lacson. Samantala, kinumpirma ni Senador Ping ang findings ng resolusyon na inilabas ng Executive Judge ng Manila Regional Trial Court. Partikular ito sa sinumpaang salaysay ni dating Marine Technical Sergeant Orly Guteza na kalaunay itinanggi ni Attorney Pechi Espera na pirma niya ang nasa notaryo. Ayon sa senador, napatunayan na hindi talaga pirma ng abogado ang nasa notaryo sa sinumpaang salaysay ni Guteza. Nauna nang sinabi ni Senate President Vicente Soto III na kukumpirmahin ang muling pamumuno ni Senador Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagbabalik sesyon ng Senado sa November 10. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puno ng musika at damdamin ng gabi sa Bulacan kagabi sa pagdaos ng Wish Date Love Tales Tour. Damang-dama ng mga wishers ang bawat kabanata ng pag-ibig na mas lalong pinasigla ng mga kantang sumalamin sa bawat eksena. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Sa isa na namang gabi ng Wish Date Love Tales, Bulacan naman ang inaliw, pinakilig, pinatawa at pinaluha ng signature film concert ng Wish 1075 na mas lalo pang nagningning dahil sa mga swak na OPM setlist na tumutugmas sa bawat eksena. So it's very refreshing na ang naririnig natin today is yung OPM, lalo na in a style of concert style. Mas nabibigyan mong buhay yung awit sa pamamagitan ng story. Hindi ko po may paliwanag, basta masaya na masakit, pero in the end, may natututunan tayo. Kapwa nakarelate din sa storya at kanta ang mga lumaki sa OPM classics at Gen Z na tila nagtagpo sa iisang henerasyon. Maganda yung collaboration ng film at saka ng music. It coincides and naiintindihan namin yung nararamdaman ng pelikula dahil sa kanta. Kailangan lang ng push for OPM kasi parang old songs yan eh, di ba? Pagka madalas mo siyang naririnig, mamememorize siya ng kabataan. Kumaga both kasi kailangan mo siyang i-maintain yung old tsaka yung new, balance sila. Through music kasi na-express natin kung ano yung mga hindi natin masabi through words, pero na-express natin through music. Bukod sa mga nakakaantig na performances ni Angela Ken at Akila Paking, nagdagdag kulay din sa concert stage ang unang paglahok ng mga iconic OPM bands na Soft Dish at Colorit Red na nagbigay sigla at nostalgia sa mga manonood.
Sobrang ang galing po ng idea, sobrang kakaiba at saka groundbreaking. It's gonna be huge! First time experience. Nakakatuwa dahil hindi ko alam dahil sabi mo nga mixed yung crowd, so nagulat ako nakikikanta sila sana naman. Sobra kaming masaya pag ganun dahil nga na-energize kami. Siyempre, lahat naman ng performer, ang pinakamalaking reward sa kanila ay yung maramdaman nila na na-enjoy din ng mga tao yung music na hinahatid namin. Kasabay ng Wish Date Love This, umarangkada rin ang iconic Wish Bus sa Bulacan, tampok ang live performances ng Letters from June kasama sina Haki at Destiny, kasabay ng meet and greet kasama ang kanilang mga taga-suporta. Kaya naman muling napatunayan na sa musika, magkakaiba man ng panahon, nagtatagpo pa rin dahil sa iisang mensahe ng pag-ibig at musika. Hindi kayo nagkamali. Tama. maraming salamat. Thank you po. Yung sa mga lumang kaibigan, sa mga bago, yung mga discover ulit yung music ng Soap Dish. Maraming salamat sa inyo. We are very, very grateful. So Wishers ng Bulacan, sana po lagi kayong sumuporta sa Wish at sa OPM at sa music in general. Maraming salamat po. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Unti-unti nang dumadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya sa Undas. Mula sa Parañaque City, ito ang balita ni Benedict Samson, live. Benedict, gaano karaming pasahero na ang dumating dyan at may ulat ba kung fully booked na yung mga bibiyahing bus? Magandang gabi, Monica. As of 4 p.m. kanina ay umabot na nga sa mahigit 115,000 na pasahero ang dumating dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon kay Attorney Jason Salvador, Director for Corporate Affairs and Government Relations ng PITX, gaya ng inaasahan nila ay posibleng umabot sa 180,000 passengers kada araw ang dadagsa dito sa PITX simula October 27 hanggang November 5. Pero inaasahan ang peak season ng mga pasahero sa Huwebes dahil nga idineklara ng special non-working holiday ang October 31. Pero inaasahan natin ang magiging peak talaga ay October 30 at October 31. October 30 bilang siya yung huling araw ng pagtatrabaho ng mga kababayan natin, di ba? So kaya naman yun ang magiging box office natin hanggang October 31. Pagkatapos noon, ang paghahanda naman natin yung pagbabalik nila galing sa kanilang mga probinsya sa November 2, 3, and 4. At para naman matiyak ang seguridad sa naturang terminal, may mga nakadeploy na tauhan ng Philippine National Police at maging medical personnel ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon pa sa PITX Management na sa ngayon ay wala pang ulat ng mga bus company na fully booked na ang biyahe. May karagdagang bus units din na inihanda ang PITX sakaling magkaroon ng delay ang turnaround time o ang pagbalik ng bibiyaheng bus sa PITX. Well, na-anticipate naman natin yung turnaround time, nagiging challenge natin lagi yan, di ba? Dahil yung labas at pasok na Metro Manila, nagkakaroon minsan ng trapiko. Pero dahil nga may mga additional units tayo, hopefully that would be enough to cover, no? Para kung sakasakali hindi makabalik kaagad yung mga sasakyan, meron namang kayang sumalo. Pero ang ilang pasahero tulad ni Nanay Maria Plaza na uuwi pa ng Catanduanes, mas pinili na ang maagang petsa ng pag-uwi. Kasi ang hirap po makipagsabayan at may edad na tayo, senior na. Mahirap ngayon, mga tao ngayon wala nang senior. Basta lalo na pag ganyan na mga pila-pila, hindi na nire-respeto ngayon mga senior. Samantala para naman kay Jeka Bonaobra na pauwi naman ng Albay. Bukod sa maagang schedule ng pagbiyahe, mas maalwan pa rin ang online reservation. Mas po siya, iwas sa hassle. Kasi dun pa lang po, nag-book na ulit kami nung pabalik. Yun yung way namin para ma-ensure na makauwi din po kami agad. Monica, sa ngayon ay patuloy yung pagdating ng mga pasahero dito nga sa PITX
At sa 6 p.m. update na inilabas ng naturang terminal ay umabot na nga sa mahigit 138,000 na pasahero yung dumating dito. At paalala rin ng PITX management na sa October 31 ay meron pa rin namang biyahe at magbaon lamang na mahabang pasensya, lalo na nga yung mga walk-in na bibili ng ticket dito sa PITX. At yan muna ang ating update mula rito sa Parañaque City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Benedict Samson. Itataas na sa heightened alert status ang buong hanay ng pambansang pulisya simula bukas ng madaling araw. Sa inilabas sa pahayag, the Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, layo nito na mapalakas ang presensya ng pulisya na magbabantay sa undas. Gayunman, nasa discretion anya ng mga regional directors kung itataas pa ito sa full alert status, depende sa peace and order situation sa kani-kanilang nasasakupan. Sa ilalim ng heightened alert status, nasa 75% ng pulisya ang naka-duty para magbantay. Sa ngayon, nasa mahigit sa 50,000 mga pulis ang itatalaga ng PNP para sa kanilang Ligtas Undas 2025. Bukod pa diyan ang mula sa AFP, BFP, PCG at Force Multipliers. Nakaayos na mga preparasyon at contingency measures ng mga sementeryo sa Metro Manila para sa undas ngayong taon. Prioridad ng management ng mga sementeryo na maging maayos at ligtas ang pagpunta ng mga tao. Ito ang balita ni JP Nunez. Usually po ang problema lang naman po namin na meet tuwing undas ay yung traffic at yung mobility po ng mga tao. Siyempre heavy traffic po yan. Expect heavy traffic along Boning Serrano Avenue. Nasa 30,000 tao ang inaasahan ng San Juan City Local Government na pupunta sa San Juan City Cemetery at iba pang sementeryo sa lungsod sa undas. Ayon kay Brian Heli, ang head ng City Tourism and Cultural Affairs Office ng lungsod, 3 buwan ang naging paghahanda ng San Juan City upang maging maayos ang mga kailangan sa inaasahang pagdagsa ng mga tao. Ilan sa mga ipinatutupad sa San Juan Cemetery ang istriktong oras ng pagdalaw kung saan mula alas 6 lamang ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi pwedeng magtagal sa loob ng sementeryo. Mahigpit na ipinagbabawal ang overnight. Bukod dito, meron ding isasagawang traffic rerouting upang maiwasang tumukod ang traffic, partikular sa area ng Boni Serrano Avenue mula October 31 hanggang November 2. Samantala mula October 25 hanggang November 2, 2 beses kada araw ang gagawing koleksyon ng basura sa loob ng sementeryo upang mapanatili ang kalinisan sa loob nito. Sa San Juan City, tinuturing po namin isang event ang undas. So lahat po ng events protocol na meron po tayo, ipinapatupad po namin yan doon sa ating undas. Samantala, ang pamahalaang lungsod ng Maynila nakahanda na rin para sa undas. Sa Manila North Cemetery na siyang pinakamalaking libingan sa lungsod na may sukat na 54 hectares, ayon kay Manila North Cemetery Assistant Director Anthony Tirol Escueta, mayroong bagong 64 na mga closed-circuit television o CCTV camera ang nakakabit sa loob nito. Pero hindi lang anya ito basta-basta dahil gumagamit ito ng artificial intelligence na kayang matukoy ang muka ng tao at malaman kung mayroon itong pananagutan sa batas. Coordinated po with the PNP, yung pong mga personality na may mga record, so yung mga wanted person, pag na-detect po yung kanilang facial picture, pwede na po namin silang ipa-approach po sa ating pong mga PNP personnel. Ipatutupad din ang zero vendor policy, istriktong pagbabawalan ang pagtitinda sa loob at labas ng MNC. Zero vendor po outside and inside the cemetery para po malesen din po yung crowd at yun din pong mga basura.
Ang mga bata, mayroong tagging system kung saan lalagyan sila ng isasabit na pangalan at contact number ng kanilang guardian. Habang ang mga senior citizen naman at persons with disability, mayroong ilalaan na mga wheelchair upang hindi sila mahirapang mag-ikot sa loob ng sementeryo. Inilunsad na rin ng MNC ang isang website na maaari nang hanapin kung nasaan ang puntod upang hindi na sila mag-ikot-ikot sa loob ng sementeryo. Sa kanila namang social media account, ngayon pa lang ay activated na ang live stream ng sitwasyon sa loob at labas ng sementeryo upang makita ng publiko. Samantala, ayon kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police, muli silang magpapaalala sa publiko ng mga ipinagbabawal dalhin sa loob ng sementeryo. Noon anyang nakaraang taon, pinakamaraming paglabag ang confiscation ng mga ipinagbabawal na items kagaya ng bladed weapons o patalim, alcohol, karaoke at playing cards na ginagamit sa pagsusugal. Ito po ay papaalala uli ng ating pamahalaan kung ano yung mga bagay at makipag-ugnayan po sa ating mga local government units kung ano yung mga bawal at hindi na dalhin po dito sa UNDAS 2025. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas naghigpit ng seguridad ang Bagbag Cemetery upang hindi na maulit ang nangyaring sunog noong nakaraang taon. Samantala, abot naman ng nasa 30,000 katao ang inaasahang bibisita sa naturang sementeryo. Ngayon darating na undas. Ito ang balita ni Evan Alvarez, live. Evan, anong mga paghahanda ang ginagawa ngayon dyan sa Bagbag Cemetery? Monica, dito sa Bagbag Cemetery sa Quezon City, tuloy-tuloy yung ginagawang paglilinis sa mga staff ng naturang sementeryo habang binabantayan na rin yung mga maagang dumadalaw upang maiwasan yung anumang aksidente o paggawa ng mga kalokohan. Ilang araw bago ang mismong undas, naghahanda na ang pamunuan ng Bagbag Public Cemetery sa Quezon City upang matiyak na magiging mapayapa at maayos ang pagbisita ng mga tao sa kanilang mga yumaong kaanak. Nitong nakaraang taon kasi nagkaroon ng sunog sa mismong sementeryo ito na nakaapekto sa mga malapit na naninirahan maging sa mga bumibisita. Kaya naman ngayon 2025, mas naghigpit ang Bagbag Cemetery pagdating sa pagtitiyak ng seguridad ng mga dadalaw. Mayroon ng security personnel mula sa mismong sementeryo at mga naka-istasyong hanin ng mga pulis mula sa Quezon City Police Department. Maraming pagbabago kasi gawa ng tinitignan ng check-in ng guardian, chine-check yung mga tao, inaabisuhan, huwag maulit yung nangyari na yan dahil gawa ng November 1 pa nasunog, inaano ng mga tao sa aking paglilinis dyan, pag-aayos ng mga nakalagay na nakahambalang doon sa dadalawin nila. Ayon kay Edmund Sampuang, caretaker at staff ng Bagbag Public Cemetery, naglagay na ng inspeksyon bago pumasok sa sementeryo upang masigurong walang naipapasok na flammable materials at iba pang ipinagbabawal na mga gamit gaya ng sound system, alak at matutulis na mga bagay. Dagdag pa nito, una na ring ipinatanggal ang mga light materials sa mga nicho na posibleng pagmula ng sunog kapag nadikitan ng kandila, dulot ng kapabayaan. Samantala, inaasahan naman na dadagsa sa darating na October 31 hanggang November 2 ang mga nasa 20,000 hanggang 30,000 katao dito sa naturang sementeryo. Sa tingin ko mga 20 o 30 parang ganun. 30,000 mga ganun. Dahil siyempre sa dami ng nililibing dyan, mga private dyan, apartment na pinaglilibingin natin, malilit, hindi katulad ng private na malayo-layo. Ito, medyo natin, public. Saka open naman, medyo dadagsain talaga na. Ayon sa pamunuan, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 lamang ng gabi maaaring dumalaw upang maiwasan ang gulo o aksidente, lalo na at kakaunti ang mga ilaw sa loob ng sementeryo. Naghihigpit na rin sa dami ng papayagang magtinda sa loob, ngunit mayroon pa rin ilang pinapayagang magbenta ng kandila at bulaklak.
Monica, sa mga oras na ito, nag-uwian na yung ilan sa mga individual na maagang dumalaw sa kanilang mga yumaong kaanak. Ito'y upang maiwasan na rin yung siksikan sa darating na undas season. Yan ang balita mula dito sa Bagbag Cemetery sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Tiniyak na Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na walang naganap na bagong data breach sa GCash matapos sa mga ulat na umano'y pagkalat ng impormasyon sa dark web. Lumabas sa paunang investigasyon ang mga kumakalat na datos ay lumang impormasyon lamang na muling ibinahagi at hindi nagmula sa GCash system. Ayon sa CICC, handang magpa-audit ang GCash sa kanila at sa Department of Information and Communications Technology upang matiyak ang seguridad ng sistema. Patuloy namang iniimbestigahan ng ahensya ang posibleng individual o grupong nasa likod ng insidente upang matukoy ang pinagmulan ng mga datos. Nilinaw na Malacanang na mahigpit na monitoring lamang ng presyo ng mga pangunahing bilihin at hindi price freeze ang ipinag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Press Officer Undersecretary Claire Castro, inatasan ng Pangulo ang Department of Trade and Industry o DTI na makipag-ugnayan sa mga manufacturer upang maiwasan ang pagtaas ng presyo ngayong holiday season. Dagdag ni Castro, tumutugon na ang mga manufacturer at stakeholders sa panawagan ng gobyerno para mapanatiling matatag ang presyo ng mga produkto. Binigyan din ni Castro na walang ipinatutupad na price freeze kung hindi tuloy-tuloy lamang ang maigpit na monitoring ng pamahalaan sa merkado. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magkakaroon ng paggalaw sa mga presyo ng mga bilihin bago ang holiday season, inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI na walang price increase sa basic at prime commodities sa bansa hanggang sa matapos ang kasalukuyang taon. Pinag-utos din ni Pangulong Marcos Jr. sa DTI na siguraduhin ang striktong monitoring at implementation ng maximum suggested retail price para sa mga imported na bigas, lalo na sa mga presyo ng pagkain. Sinampahan na ng formal na kaso ng National Police Commission o NAPOLCOM ang nasa 24 na pulis na sangkot sa iba't ibang katiwalian at pang-aabuso. Ayon kay NAPOLCOM Inspection Monitoring and Investigation Service o IMIS Director Edman Pares, nakitaan ng sapat na ebidensya para sampahan ng kaso ang naturang mga pulis matapos ang isinagawa nilang pag-iimbestiga. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pangako po natin sa taong bayan na paulit-ulit, hindi po kami magdadalawang isip na magpataw ng nararapat na penalties kung kinakailangan at bibilisan po namin ang pag-dispose ng kasong. Matapos ang 2 buwang investigasyon sa ilang reklamong isinampa ng mga complainant sa National Police Commission o NAPOLCOM, 11 pulis ang sinampahan ng administrative case ng komisyon kaugnay sa umano'y extrajudicial killings na nangyari noong 2021 sa Maynila at Las Piñas. Ayon kay NAPOLCOM Inspection, Monitoring and Investigation Service o IMIS Director Edman Pares, nakitaan ang probable cause para sampahan ng kaso ang naturang mga pulis. As a result of our pre-charge investigation, we found out dahil nga doon sa probability na mayroong kidnapping ang nangyari, we will be filing 2 counts of grave misconduct. At dahil po doon sa act ng grave misconduct na yon, meron po kaming ipapile din na 2 counts of conduct and becoming of a police officer. Kinumpirma din ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan na sangkot din sa kaso ng mga missing sa Bungero ang ilan sa naturang mga pulis. 4 sa mga personalidad dito kasama rin doon sa iniimbestigahan sa Bungero case. Ito sina Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Major Mark Philip Almedilla, Police Senior Master Sergeant Mark Anthony Manrique, at Police Staff Sergeant Edmond H. Munoz. Bukod dito, sinampahan din ng kaso ng NAPOLCOM ang 12 pulis na sangkot naman sa iligal na pag-aresto sa 2 individual sa Sampaloc, Maynila noong Setyembre, kaugnay sa kampanya ng pulisya laban sa iligal na droga. Kasama din sa kinasuhan ay ang dating asawa
ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Ruina Garma na si Roland Villena dahil sa katiwalian. Ito po ay motu proprio case namin. So ibig sabihin po, ang complainant po dito mismo ay ang National Police Commission. So base po ito during sa House of Representative Quadcom na ginawa pong investigation. So alam ko naman po napanood natin tong investigation na to. Ito po ay patungkol ho kay Police Colonel Roland Villela. So ang nature ng offense po ang final po ng National Police Commission are 2 counts for grave misconduct at 2 counts of conduct unbecoming of a police officer and of course for grave neglect of duty. So pinapakita din dito yung pagkakaroon ng respondent ng ill-gotten wealth at kung paano niya ginamit yung pera na ill-gotten na maitama. Sinabi ni Commissioner Kalinisan na handa ang NAPOLCOM na patawan ng suspensyon ang mga pulis kung kinakailangan. Kung merong basihan para isuspende yung mga pulis na ito na preventively habang nag-aantabay tayo sa resulta ng kaso, hindi kami magdadalawang isip na gawin ito. Mag-uusap muna siguro kami sa NBank at papasadahan namin yung ebidensya. Kung yung ebidensya ay may basihan, hindi kami magdadalawang isip na magpataw ng preventive suspension na bukod pa doon sa maaring penalty nila sa hinaharap. Ang pagdinig sa kaso ng 24 na pulis ay aabuti ng 60 araw bago maglabas ng resolusyon ang NAPOLCOM. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayon pong araw ng Martes. Maraming salamat at shout out kina Racid Bonyon, Zandro Punzalan, Dan Dehito, Edelberto de Galicia, Mary Grace Rodriguez at Kian Zara. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, versikulo 25 na nagsasabi, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos sa ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.